pasalamat. Naminaw gyud ang Ginoo. Bago natin pakinggan yung pahayag ni VP Sara Duterte ang kanyang pagpasalamat sa Panginoon at sa mga taong sumuporta sa kanya na nagdarasal sa kanya, panoorin muna natin itong napakasarap na kinakain nila ni VP Sara Duterte. Puro prutas po talaga. Mga kasamahan po niya dito yung mga kababayan nating Muslim sa Mindanao. Sa Davao po ito. Napakaraming prutas po sa Davao. Mayaman po sa prutas ang Davao. Napakasarap po ang prutas sa Davao. Tingnan nyo naman yung mga kinakain nila. Napakasarap po ng mga prutas na yan. Sobrang sarap po. Kaya yung Davao po napakayaman po talaga ng masasarap na prutas. Kaya yung kinakain nila ni VP Sara Duterte, purong prutas po yan. Wala yung mga steak dyan. Di kagaya ng iba dyan. Laging steak, laging mga shrimps, mga crabs. Yan, pero ang ating VP Sara Duterte, napakasimple lang. Paprutas-prutas lang kasama ang mga kababayan nating mga Muslim. Yun nyo, klase-klaseng prutas sa Davao po yan. Dahil sa Davao po talaga, napakaraming prutas eh. Sila po yung nagsusupply dito sa Maynila. Kahit mga saging, bumibili ako sa palengke, tinatanong ko galing daw Davao. Yung iba, mangga, galing sa Davao. Mga durian, kung ano-ano pang prutas, galing na po sa Davao. Kaya mayaman po talaga ang Davao sa mga masasarap na prutas po talaga. Napakasarap na mga marang, mga durian, halo-halo pong prutas na napakasarap yan. Kaya yan po ang pinagsasaluhan nila ni VP Sara Duterte dyan sa grupong iyan, kasama po ang mga kababayan nating Muslim. Ganun lang po kasimple ang ating mahal na Vice Presidente. Hindi po kagaya ng iba dyan, napaka-sosyalira, napaka-social. Ito yung mga tinitira nilang Vice Presidente na kahit saan pumunta, mahal ng taong bayan. Mahal na mahal po ng taong bayan si VP Sara Duterte. Kahit anong relihiyon po, gusto po nila si VP Sara Duterte. Napakasimpleng babae lang po, hindi maarti mandamid. Minsan, lagi lang nakapantalo, nakasapatos, naka-t-shirt. Pero yung iba dyan, makikita mo, grabe kung mga attire, makapagsalita lang nga sa Malacanang grabe ang attire, di ba? Pero ang ating Vice Presidente, ayan, makikita naman po natin. Lagi lang nakapulo na puti, t-shirt na puti. Napakasimple po. Diyan mo makita na may pag-asa po talaga tayo kapag si VP Sara Duterte ang magiging pangulo sa bansa. Ngayon, napakasarap ng mga prutas. Ngayon, pakinggan muna natin yung pahayag ni Mayor Baste Duterte bago po si mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Pakinggan muna natin yung talagang pahayag ni Mayor Baste. Honestly, sa simula pa lang kasi talaga, it's purely political. That's why yung ano ko lang talaga, hindi ko lang maintindihan bakit hindi nila binibigyan ng respeto talaga yung en banc decision ng Supreme Court. And that's really a heavy, statement coming from the judiciary. Actually, that's yun na nga, lagi kong inuulit, it's an objective view of the situation because they are there to interpret the law. However, ito namang mga politicians, they are elected officials and they represent the people or whatever, but they're elected. So meaning they're politicians, their decisions are very subjective. Okay? So ngayon, may decision yung Korte Suprema and yet they still want to push the issue. So para lang sa akin kasi, kailangan natin respetuhin talaga yung Supreme Court because there are three separate branches of government and these are co-equal branches. So bakit marami pa tayong pinag-uusapan? They are the ones who interpret the law. They already made the decision. Ibig sabihin nun, that should be final. Okay? So, sige na lang. In the name of democracy, sige. Nakarating sa Senate, ibabalik na naman. I suppose yung Congress mag-MR na naman yan ulit. Pero I'm going to say what I said before. And from the beginning, it's a political scheme. It's a smear campaign against the Vice President. Kibaw mo, nakuratan ba ako sa desisyon sa Supreme Court? Wala namang yun ko kanan. Gihatag ko naman to kanan sa Ginoo. Kanang gidawat man ako ba? Ingon ako, bisan unsay may tabo, nga nako, mao gid kapalaran, di ba? So wala na ko'y buhaton, magulat lang ko diri, tanawon na ko, o asa ko dalon sa Ginoo. Pero sa kadaghan, sa mga Dabawenyo, sa ang mga kaigsuunang Pilipino nga nag-ampo, sa tanaw nako, nakadungog yun ang Ginoo. Mao nang dako gyud ako ang pasalamat. Kaya sa tanaw nako, kung ako na to ang nag-ampo, dili to
Paminaw ang Ginoo. Pero sa kadaghan sa mga nituo ug nagampo para sa ako naminaw gyud ang Ginoo. Huwag ka mag-alala, VP Sara Duterte, kasama mo po ang Panginoon sa iyong mga laban ngayon. Kung gaano ka man kaapi ngayon, darating ang panahon na liliwanag din naman ang daan nyo po. Naniniwala po ako sa iyo. Napakalinis nyo po. Kita nyo naman dito si VP Sara Duterte kung gaano ka maginoo. Yung mga tao na binabanata ng mga Duterte, nagmumura daw, pero hindi nila alam ito ang tunay na maginoo. Si VP Sara Duterte, si Pangulong Rodrigo Duterte, lagi po iyang nagdadasal. Pero yung mga tao daw, minumura daw ang Diyos, sabi nila, kay Pangulong Rodrigo Duterte, pero hindi nila alam kung gaano kamaginoo si Pangulong Rodrigo Duterte at saka si VP Sara Duterte. Lagi nilang binabanatan na nagmumura daw, pero baka sa langit mapupunta si VP Sara Duterte at yung mga nagsasalita sa impyerno. Huwag kayo pakasigurado dahil yung taong inuhusgahan nyo o sinasabi nyo nga lagi nagmumura, tingnan nyo, napakasobrang maginoo yan. Lagi po yan nagdadasal, hindi po yan pakitang tao, hindi po kagaya ng iba dyan, papasok sa simbahan, nagpamisa, tapos dyan magtatalumpati kung ano-ano ang sasabihin. Hindi po ganun ang pananampalataya sa Panginoon. Walang seryoso kundi puro politika. Kita mo yung mga tulong ni VP Sara Duterte dito sa kanyang OVP office, di ba? Hindi mo yan makikita sa mga stream media na mga sumisira sa kanya. Wala. Makikita mo lang yan sa Isiminay, yan. Isiminay po, lagi ang nagpapakita sa mga ginagawa ni VP Sara Duterte ng mga tulong sa taong bayan, ng mga libreng sakay. Hindi po yan binabalita sa TV. Hindi po. Yung mga magagandang gawa ni VP Sara Duterte kagaya nito, hindi po ito binabalita sa TV. Kaya nito, pinapakita po ba ito sa TV sa mga balita? Hindi po. Hindi po. Pag si VP Sara Duterte dinudumog ng mga tao, bihira mo lang makikita yan sa TV. Pero yung mga karamihang tinutulong ni VP Sara Duterte sa mga tao, lalong-lalo na sa kanyang opisina, ay hindi po talaga ninyo yan makikita sa mga balita sa TV. Tanging SMNI lang po ang nagbabalita at nagpapakita niyan sa mga ginagawa sa office, vice o president, yung mga tulong kung saang lugar, pupunta sa ibang lugar para lang matutulungan ang mga tao. Yung pamimigay ni VP Sara Duterte sa mga batang estudyante, hindi mo yan makikita sa balita sa TV. Hindi nyo po talaga makikita. Ang lagi nyo lang pong makikita yan dati, yung puro pagpabagsak ni VP Sara Duterte. Lahat po ng ginagawa ni VP Sara Duterte, hindi po nababalita sa TV.